Maikli lang ang sagot sa amin ni Elvira sa haba ng sulat ko. Uuwi daw siya. Binigay niya ang address ng bahay nila dito sa Pilipinas. At sinabi niya ang petsa kung kailan kami dapat pupunta. Kami dapat ni Ian ang magkasamang haharap sa kanya. Nag-aalangan kasi si Uncle na umalis. Natatakot siyang baka may mangyari at may makalabas na naman sa portal. Kaya lang mas natakot ako kay Mama. Yung galit niya, oras na malaman niya ang pag-alis namin ni Ian. Kaya si Uncle pa rin talaga ang isinama ko. Maayos naman kaming tinanggap ng mga kamag-anakan ni Lola. Parang ang may fiesta ang daming handang pagkain. Natutuwa talaga ako noon, pero si Uncle, masama ang gising. Pero hindi ko naman siya masisi. Nag-no contact ba naman lahat sa kanila pagkawala ni Lola eh. Medyo napatawa ko lang nun si Uncle nung sinabi ko sa kanyang pabulong na parang allergic ata sa jeans ni Lolo ang mga kamag-anak ni Lola. Lalo si Elvira, kasi bahing siya ng bahing pagkarating namin, katulad ng mga kamag-anak niya. Pagkatapos namin kumain, inaya agad kami ni Elvira sa balkon sa second floor ng bahay. Direct to the point siya agad. May mga nakalabas na sa portal. Tama kayo. Sinabi ko na rin yun kila Mama noong bata pa kami nila ate. Sinabi ko sa kanila na kaya madalas kaming mawalan ng alagang aso ay dahil may kumukuha sa kanila. Pero hindi sila naniniwala. Imagination ko lang daw lahat ng yun. Kahit na lang may dalawa kaming pinsan na nawala na lang na parang bula sa isang family reunion na ang venue sa bakuran namin. Doon sa inyo. Pinalo-palo pa nila ako noon nung sabihin kong may kumuha sa kanilang halimaw. Nagtanim ako ng galit sa kanila. Kahit kay ate. Hindi rin kasi siya naniniwala sa akin eh. Hanggang sa tumigil na lang yung mga ingay na naririnig ko. Akala ko rin noon, gawa lang talaga ng imagination ko lahat ng nakita at narinig ko. Kaya lang, nang matanggap ko ang sulat mo, may napagtanto ako na sa mga panahong tumigil ang mga narinig at nakikita ko, nagkaroon na kami ng mga alagang pusa. Kung alam ko lang, sana hindi na ako pumayag ng ipamana nila Mama at Papa yung bahay at lupa kay ate. Pagkatapos niyang magkwento, inalalayan ko siya kasi nanginginig na siya. Tapos si Uncle James naman, ikinento ang mga nakita ni Kara. Maging ang balak naming pagpasok sa portal para makuha na dun si Lola. Akala talaga namin magagalit si Elvira eh. Pero nagulat kami nang gusto niyang sumama. Ipinipilit niya. Kaya wala na kaming nagawa. Nagplano kami kasama siya. Siya pa nga ang bumili ng mga baon naming pagkain. Tapos isang araw bago ang napag-usapang petsa na pagpasok sa portal, kinita namin siya sa mall na malapit kila Lolo. Sa kanya kami inaya sa tinuluyan niyang hotel at dun niya ipinakita yung baril. Kailangan daw kasi namin yon para sa proteksyon. Hindi kami nakapagsalita nun ni Uncle James. First time kasi naming makakita ng totoong baril. Kahit nga lang first time, alam naming pareho kung gaano yun kadelikado. At pareho ding hindi kami marunong gumamit nun. Kinabukasan nun, nag-outing ang buong pamilya. Pero hindi kami sumama ni Uncle. Kasi nga 'di ba, papasok kami sa portal. Nagdahilan ako noon na may project akong tatapusin. Pero nagulat na lang ako pagdating ko sa bahay ni Lolo. Imbes na si Uncle lang nga nandoon, naratnan ko si Kara. Nakasimangot siya habang si Uncle pakamot-kamot ng ulo. Bakit? Tanong ko. Nagpalusot din sa mama niya na masama ang pakiramdam
sa akin iniwan. Pag alis naman ng ate, aba sumigla. Ayaw niya daw pumasok tayo ng portal. Ilang araw na daw kasi niyang naririnig si nanay na sinasabi sa kanyang huwag magtitiwala sa iba kundi tayo-tayo lang. Tayo, as in ako at kayong mga pamangkin ko lang. Sagot ni Uncle. Hindi katulad ni Uncle, alam ko kung paanong lambingin si Kara para masabi niya yung buong kwento niya. Inaya niya kami sa kwarto ni Lolo. Ayon sa kanya, sa kabila ng portal, naglalagi si Lola sa kwarto din na parang sa kwarto ni Lolo. Nakakausap niya raw minsan si Lola doon, pero madalas sa kwarto niya sa bahay nila. Kinikwentuhan siya nito ng kung ano-ano. Tapos nakwento naman niya kay Lola ang plano naming ilabas siya sa mundong yun. Lola, naririnig mo po ako? Kasama ko na po si Kuya Bert at Uncle James. Ikaw na magkwento, Lola, ha? Ang haba eh. Pagkasabi nun ni Kara, inilagay niya na sa tenga niya yung earphones ng Walkman at humilata na sa kama. Tinginan kami nun ni Uncle. Napapakamot na nga ako ng ulo nang may marinig akong magsalita. Parang nasa kulob na lugar. Labas. Sumisigaw na si Lola. Pinagbabantaan ng nagsasalita ng labas. Si Elvira. O mabuting sabihin, ang nanggagaya sa mukha ni Elvira. Lumabas kami ng kwarto maliban kay Kara na nakatulog na. Hindi na rin naman siya ginising ni Pek Elvira, short for Peking Elvira, na pinagpapasalamat namin ni Uncle. Ayaw naming mapano si Kara. Tama nang kami lang. Medyo nagtaka kami nang sa banyo na nasa gilid ng imbakan ng mga kahoy, kami pinapunta ni Pek Elvira. At unti-unti nabuhayan kami nang sabihin niyang andoon sa banyo ang portal. Hintayin na lang daw naming hablutin kami ng mga nilalang. Pigil na pigil naming ngumiti nun. Nakatutok pa rin kasi ang baril niya sa amin. Pero nabuhayan talaga kami ni Uncle. Kasi yung portal sa panahong yun wala naman na sa banyo, kundi nasa likuran niya na mismo. Kung may mahahablot, siya yun at hindi kami. Ang kailangan na lang talaga namin gawin ay maghintay. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Moshi. At dahil pusa siya, hindi natunugan ni Pek Elvira na dumating siya. Pagkarating din niya, nagkaripol yung sa likuran ni Pek Elvira. Bumukas na yung portal at pumasok na doon si Moshi. Yun ang naramdaman ni Pek Elvira. Napalingon siya pero nakapasok na si Moshi. Ngumisi naman siya sa amin at sabi niya, nararamdaman ko na sila. Makakalabas na rin sa wakas ang mga kapatid ko. Pagkasabi niya nun, may malaking kamay ng pusa ang lumabas sa portal at hinablot siya. Maya-maya din ay umalingaw-ngaw ang 4 na magkakasunod na putok ng baril. Kami naman ni Uncle ay dumampot na lang basta ng kahoy at lumapit sa portal. Ang naisip kasi namin ay anytime lalabas na si Pek Elvira. Pero hindi na siya lumabas. May ibang sumilip. Hindi nagbago ang itsura ni Lola mula nang huli ko siyang makita. Siya yung sumilip. At sa likod niya, dinidilaan ng higanteng si Moshi ang kamay niya. Hinaplos lang kami ni Lola sa pisngi at pinalapit ng konti saka kami hinalikan sa noo. Maya-maya din ay pinalabas na niya si Moshi at bumalik na siya sa normal niyang laki. Hindi na ako pwede sa mundo natin, James. Babantayan ko na lang kayo hanggat kaya ko. Kayo ang gawin ninyo. Gumawa na lang kayo ng paraan para wala na silang ibang makuha pa, ha? Tango na lang ang naisagot ni Uncle. Ako naman umiiyak, ngumangawa na. Ang sakit kasi. Andyan na si Lola sa harapan namin nun pero hindi namin pwedeng hilahin. Yung inilabas niya kasing kamay at braso niya sa portal nang ma-expose dito sa atin, parang nagiging abo.
Pero nang ibalik naman ni Lola sa loob ng portal, unti-unti naging buo ulit. Iyakan sila Ate Kyla nang maikwento namin lahat ng nangyari. Tapos nung puntahan namin si Lolo sa kwarto niya, naratnan naming umiiyak din siya. Magkayakap sila ni Kara. Pareho silang nakaupo sa sahig. Tapos yung kanang kamay ni Lolo, nakahawak sa pader ng kwarto niya. Akala ko anak, nababaliw na ako. Naririnig ko kasi ang nanay mong kumakanta dito sa ganitong oras. Pero anak, naririnig din pala siya ni Kara. Hindi ako nag-iisa. Sabi ni Lolo kay Uncle sabay yakap sa kanya. Iba nga lang sa alam namin ang pinaniniwalaan ni Lolo. Ang buong akala niya patay na si Lola at ang naririnig niyang kumakanta ay multo ng pinakamamahal niyang asawa. Para naman sa aming magpipinsan at kay Uncle James, mas okay na yun. Hindi na namin pinaliwanag pa kay Lolo kung ano yung totoo. Kahit naman kasi si Kara, hinahayaan siya sa paniniwala niyang yun. Kasi sa totoo lang, ang hirap talagang ipaliwanag eh. Kaya ang ginawa na lang namin, pag walang pasok, nandun kami kay Lolo. Kasama niya kami sa kwarto. Sasamahan siya habang magsisimulang kumanta na si Lola. Yayakapin siya pag magsisimula na siyang umiyak. Pag magsisimula na ring gumaralgal ang boses ni Lola. Alam namin, katulad ni Lolo, nakahawak si Lola sa pader ng kwarto. Nasa iisang kwarto sila. Pero magkaibang mundo.